Magandang araw mga kababayan, kamusta po kayo? AJ Commentaries po. Ngayon nga po ay si Marcoleta ay nagkaroon na ng kumbaga release order mula sa hospital dahil siya po ay normal na di umano ang kanyang blood pressure at pwede siya ay fit to stand trial na kumbaga. So ililipat na siya ngayon doon sa Quezon City kung di tayo nagkakamali. Doon siya makukulong kasama yung ibang kapwa akusado niya na sila defensor, ano? Dahil sa kasong plunder. So babalikan natin mga kababayan, bakit ba siya nakasuhan ng plunder bagamat napaliwanag na natin to noon. Babalikan natin yung detalye mga kababayan para sa mga ibang hindi nakapanood noon. So mga kababayan, ang ikinaso nga sa kanya ay mula sa Republic Act number 7080, Anti-Plunder Law. Maraming nagtatanong, bakit po hindi kinasuhan si BBM pero si Marcoleta nakasuhan pero mas malaki daw yung nakuha ni BBM nung eleksyon. Yan po mga kababayan ang pag-uusapan natin. Minsan pa dito habang ating susubukan na matutunan pa yung ibang detalye ng pangyayari kay Marcoleta mga kababayan. So saan po ba nag-ugat to? Backtrack po tayo. Nung tumakbo po siya ng 2025 bilang senador, mga kababayan, alam po natin, nagain siya ng kanyang Statements of Assets, Liabilities, and Network or SALN at ng kanyang SOSE, Statements of Contributions and Expenditures. Ngayon yung problema mga kababayan, may nakitang discrepancies. Ano po yung hindi tugma na napansin? Doon po sa kanyang SOSE, nakalagay po doon ang kanyang nagastos mga kababayan ay humigit kumulang kung hindi tayo nagkakamali ay 110 to 112 million pesos. Napakalaking halaga no mga kababayan para sa kampanya. Pero doon sa kanyang salin, doon sa kanyang kakayahan mga kababayan, sa kanyang yaman, sa kanyang pwedeng magasta kumbaga, yung kaya niya ang lumalabas sa kanyang pera ay nasa 52 million kung hindi tayo nagkakamali mga kababayan. So ang tanong, paano naging malaki yung gastos mo sa kakayahan mo? Yun yung tanong. So nagpaliwanag siya sa COMELEC kasi po mga kababayan, kapag hindi niya nalusutan yun sa COMELEC, madi-disqualify siya bilang kandidato at di na siya pwedeng tumakbo muli. So ang sabi niya, mga kababayan, nakatanggap siya sa 3 tao. Actually, ito po ay sabi niya sa isang TV interview niya sa kanilang programa, sa kanilang station, mga kababayan. Sabi nga niya doon mga kababayan, marami ang kaibigan niya nagbigay. Pero sa particular na to, ito yung tinutukoy niya. May 3 taong nagbigay sa kanya. Si Mike Defensor, si yung isang espiritu yung apelido, at yung Aristotle Viray. Ang mga halaga ng binigay sa kanya ay 30 million mula kay Mike Defensor, 25 million mula kay Aristotle, at 20 million mula dito kay Aristotle Viray, mga kababayan. Ang suma total, 75 million. Kailan daw yun nangyari? Bakit niya hindi dineklara sa SOSE? Sabi niya, nangyari yun January. Hindi pa siya kandidato kasi po may jurisprudence, ano? Meron pong sinasabi ang korte. Hindi mo pwedeng ituring ang isang kandidato na kandidato nga hanggat hindi pa campaign period. Ang campaign period po, mga kababayan, ay February. So bakit po natin iniisa-isa to? Kailangan po natin maintindihan, mga kababayan, yung dahilan saan nag-ugat yung problema. So ngayon, ang sabi ng COMELEC, ito palang nangyaring to, wala sa campaign period, so wala siyang election offense. Hindi siya pwedeng kastiguhin ng COMELEC. So binasura ngayon yung kaso. Kasi hindi nangyari sa campaign period eh. Hindi po ba? Kaso nangyari mga kababayan, nabak sa kanya mas malaking problema. Plunder. Bakit? Ang sabi po niya, January niya natanggap. Tandaan po natin January 2025. Tapos, 3 tao, magkakaibang araw yan nakuha. At ang halaga, suma total ay 75 million. Bakit ko po yun inulit mga kababayan? Kasi po sabi dito sa section, sa article 1, dito sa paragraph D, number 2, babasahin ko lamang po mga kababayan. By receiving directly or indirectly any commission, gift,
share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. So dito po may sinasabi, pagkatanggap mo, directly man o indirectly, commission man or gift. Kasi po ang sabi niya, bigay daw sa kanya yon at pakiusap lang, huwag nang silang pangalanan. Kaya daw niya hindi dineklara sa SOSE, mga kababayan. Ngayon, ngayon ang problema niya, kung matatandaan po ninyo yung plunder case ni ERAP nun, hindi rin po public fund yun kasi ang katwiran nila, hindi naman daw pera ng bayan yung natanggap ni Marcoleta. Ito pong plunder case ni ERAP noon, na kinaso sa kanya 2001, na-convict po siya dyan sa plunder na yan noong 2007. Dahil dyan sa pagtanggap niya ng kickback mula sa weteng. Hindi po yung pera ng bayan, weteng money yun. Pero na-convict. So, ano naman dito kay Marcoleta? Ito po ay gift di umano sa kanya, bigahe. Ang problema po dito po sa section 2, ito na po ngayon yung bigat ng kaso. Pakinggan po natin ha. Ano po ang plunder? Ito po. Any public officer by who or who by himself or in connivance with members of his family, relatives of by affinity or consanguinity, business associates, subordinates or other persons amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts as described in Section 1D, yung binasa po natin kanina, hereof in aggregate amount or total value of at least 50 million pesos shall be guilty of the crime of plunder and shall be punished by reclusion perpetua to death. Bakit po may to death? Kasi po dati mayroon pang death penalty. So, isa-isahin po natin ha. Sabi niya, January 2025 na nakuha. Ang sabi po dito, any public officer. Noong January 2025 po, siya po ay kongresista. Public officer. Pasok po siya doon sa number 1. Sa number 2 po mga kababayan, yung na-receive niya mga kababayan, ito po combination or series of overt or criminal acts. Nag-receive siya ng pera sa magkakaibang araw, magkakaibang tao. Pasok pa rin po siya sa pangalawa. At ito po yung pangatlo. Ang sabi po dito, total value of at least 50 million pesos. Ang sabi po niya, ang natanggap niya 30 million, 25 million, 20 million. Ang suma total, 75 million. Lagpas sa 50 million. Habang siya ay nakaubong kongresista, nakuha niya sa iba-ibang pagkakataon, iba-ibang tao, at more than 50 million. Yung elemento po ng kasong plunder, pasok siya. Kaya po siya nakasuhan. Bakit po napabilis? Kasi po mga kababayan, siya nagdetalye ng kanyang kinasangkutan. Siya nagpaliwanag sa TV. So wala nang gathering of facts. Wala nang preliminary investigations. Meron ka ng matibay na ebidensya. Pinapaliwanag ng akusado Pinapaliwanag niyang ginawa niya krimen, kumbaga. Ngayon, detalyado. Pasok po siya sa tatlo. Bakit naman daw si BBM may natanggap din contribution sa kanyang kampanya? Hindi naman kinasuhan. Una pong masagot dyan, mga kababayan, si Marcoleta hindi dineklara sa SOSE yung natanggap niya. Si BBM, lahat ng natanggap niya, nakadeklara. Pangalawang pagkakaiba, mga kababayan. Si Marcoleta, public officer nung tumanggap ng 75 million. Kongresista siya. Si BBM, nung tumakbong 2022 election, pagkapangulo, wala siyang posisyon sa gobyerno, private citizen siya. Makatanggap man siya, walang plunder. Hindi siya nakaupo Di po ba? At dineklara pa niya, di kalaunan sa kanyang SOSE. So yun ang pinagkaiba at yun ang background ng kasong ito. Kung bakit siya ngayon nahaharap sa plunder. Kaya walang selective justice, binigay niya ang mga ebidensya. At ngayon nga, tapos na yung linggo na siya may sakit kasi alam naman natin mga kababayan, yung ibang nahuhuli, nagkakaroon ng sakit. But anyway, of course, ang gusto natin ay patas na paglilitis sa kanya at maayos sa kalusugan syempre. Mga kababayan? So sana po may natutunan tayo ngayon. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo, comment at like. Maraming pong salamat. AJ Commentaries po.